Hello! Welcome to my channel. Ako po si Beth, isang intuitive reader at isang empath. Kamusta po kayo? Ang ating reading po ngayon ay para sa mga Sagittarius para sa buwan ng August. Alamin lang po natin ang mga naganap or magaganap na mga pagbabago sa career ng iba sa inyo at ganoon din po sa inyong finances. General reading po ito, kaya hindi po ito resonate sa lahat ng mga Sagittarius. Siyempre po, magkaiba-iba naman po ang ating mga sitwasyon at mga life experiences. Kaya magsilbing gabay lamang po ang mga messages na inyong mapapakinggan sa magiging reading po natin ngayon. Pulutin ko marami. Okay. Para po ito sa inyo, Sagittarius. Okay. Itong unang card po natin, nagpapakita po ito ng tungkol po sa sitwasyon ng financial po ng iba sa inyo. Lalo na po yung may mga business, may mga investments. Nagpapakita po ito na okay naman po yung daloy ng inyong mga business at investments. Kung anong klase man po yan na source of income po ninyo, ay maayos po yung sitwasyon itong mga nakaraan. Pagdating po sa inyong mga investments ay puro positive naman po yung result at nagpapakita po ito na narating na po ninyo ang success at kasaganaan po yung period na naging sagana na po kayo kung saan nagkaroon pa po kayo ng mga stability at security pagdating po sa inyong finances. Ayan po yung mga nangyari na po. Kasi itong sumunod na card naman po ay baka yung iba po sa inyo naging kampante po siguro na maayos naman po ang takbo ng inyong mga business. Maayos naman po ang kalagayan ng inyong finances kaya parang nag-relax po yung iba sa inyo. Hindi na po siguro naging consistent pagdating po sa pag-manage po ng inyong mga source of income. Kaya nagpapahiwatig po ito na magkakaroon po ang iba sa inyo ng financial struggle. At ito po ay nagpapakita po ito ng iba po sa inyo ay nagsisimula na po na nagkakaroon ng pag-aalala pagdating po sa inyong mga business. Sino pa kaya ang relate dito? Dati naman po ay maayos naman po ang lahat sa inyo. Kaso baka meron lang pong inconsistency na nangyari po. Kaya makakaranas po kayo ng worries pagdating po sa inyong finances. May message din po itong Nine of Swords na kung kailangan po ninyo ng professional advice para po sa inyong business, ay ito po, nagsasuggest na maghanap po kayo ng mga advice sa talagang mga nakakaalam o professional, lalong-lalo na pagdating sa finances. Lalo na pag may mga dumating po na mga maraming options or may mga pagkakataon po na lalapit sa inyo or mga iba't ibang opportunities para mapalago ulit ang inyong business. So, kailangan po ninyo ng professional na advice sa talagang mga nakakaalam po para maiwasan po ninyo itong nakaambang na financial struggle na mangyari po sa inyong finances.
Ito pong King of Wands ay nagpapakita po ito ng kagalingan po pagdating sa pag-manage ng inyong business. Ayan po. Meron po siyang skills, leadership skills. Kaso, pwedeng ang naging sitwasyon siguro ng iba sa inyo ay pwedeng pinagkatiwala niyo po ang inyong business sa mga taong maaasahan po ninyo. Yun po ang inyong pagkakaalam, mga maaasahan po na hahawak ng inyong business. Kaso, parang nagkaroon na po ng inconsistency po pagdating sa magandang pagpatakbo ng inyong mga business. Kaya, may mangyayari po na mga financial struggle at parang nag-aalala na po kayo. Ayan po. Siguro po ay magagawan po ninyo ng magandang solusyon itong magiging problema ninyo dahil nandito po ang card po ng success. Pwedeng, ito po kasi ay hustisya po ito. So, baka may mga sitwasyon po na idadaan po ninyo sa tamang proseso. Kung ano man po ang magiging problema na dadating po sa inyong finances or sa inyong mga business, sa inyong mga investments, baka dadaan po ninyo sa legal na proseso para makabawi po kayo. At ito po yung card na to, nagpapakita po ito na makakabawi po kayo. Kailangan lang po ninyo ng tamang pagre-research. So, yun para po sa iba na nagkaroon na ng problema pagdating po sa inyong mga negosyo, sa inyong investments, or sa mga magkakaroon pa lang ng problema, ay magkakaroon po ng magandang justice. At sa tulong po yan ng mga tao na mga professional po na advisor na lalapitan po ninyo pagdating po sa problema po ninyo tungkol sa inyong finances. At magkakaroon po ng magandang justice at maibabalik ulit ang dati po ninyo na stability pagdating po sa inyong mga business at investments. Maibabalik ulit ang stability at security at aani na naman po kayo ng kasaganaan tulad po nung mga nakaraan. So, yun. Para sa iba po, may pagdadaanan po kayong pagsubok na ma-overcome din po ninyo sa tulong po ng tamang proseso pagdating po sa inyong financial na problema. Para naman po sa ibang Sagittarius, itong The Hermit po ay parang kayo po ito na ang inyong kasalukuyang sitwasyon ay parang nag-iisip po kayo kung ano ba talagang klase ng career ang inyong hinahanap dahil ang iba po sa inyo ay pwedeng hindi po nakakaranas ng emotional fulfillment or hindi po kayo masaya sa inyong present na career. Kaya parang nagre-research po kayo, nag-iisip-isip po kayo kung ano ba talaga ang career na nababagay para sa inyo. Dahil pwedeng ang iba po sa inyo ay talagang nakasubsob lang po kayo sa trabaho. Puro trabaho ng trabaho po. Parang hindi na po kayo nakakaramdam ng masaya kayo sa inyong career. So, yan po ang iba sa inyo na nag-iisip-isip. Yan po ang inyong nire-research pagdating po sa inyong mga sarili.
At baka magkaroon po ang iba sa inyo ng readjustment or pagbabago ng career. At para sa mga magbabago ng career, ay ma-achieve nyo na po yung emotional fulfillment na inyong inaasam-asam po. Ito po yung card na iyon po. Kung saan ang inyong magiging career na inyong paghihirapan ay siya pong magbibigay din sa inyo ng emotional fulfillment. Sa iba po sa inyo na magkakaroon ng problema sa inyong mga business at mga investments, ay magkakaroon po ng magandang justice at maibabalik nyo po ulit ang dati po ninyong stability. Magkakaroon po ulit or babalik po ulit ang kasaganaan sa inyo po. Ayan po. Ayun, kung nagustuhan po ninyo itong aking reading ngayon ay paki-like at subscribe po na aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.